Si Bethany ay manang manamit at walang hilig sa fashion. Laki kasi siya sa lolo at lola niya, kaya na-adapt na rin niya ang style at kinaugalian nito. Ulila na siya sa mga magulang, kaya naman lolo't lola na lang niya ang nagpalaki sa kanya. Nakuha siya bilang assistant ng isang gwapo, ngunit masungit na bilyonaryo. Si Tristan ay pinili si Bethany dahil alam niyang hindi siya magkakagusto dito. May isa siyang anak, habang ang ina nito pumanaw na dahil sa panganganak. Dahil sa pangyayaring yun, tumigil na si Tristan na kumilala ng iba. Ngunit iba si Bethany na talaga naman makakaagaw sa kanyang pansin. Gumising ka na. Interview mo ngayon, hindi ba? Inalis ng lola ni Bethany ang kumot na nakabalot sa buo niyang katawan. Napainat siya habang antok na antok pa rin. Parang ang ayaw pa niyang bumangon. Anong oras na po ba? Tanong niya nang maimulat ang mata. Umalis na rin siya sa kama at sumunod na sa lola niyang lumabas na ng silid niya. 5:00. Mas maigi ang maaga dahil unang araw mo to. Tandaan mo, interview pa lang apo. Fresh graduate ka pero napakaganda naman ng resume mo. Kaya naniniwala ako na makukuha mo ang posisyon. Pagpapalakas nito sa loob niya. Nahagip naman ng paningin niya ang lolo niya na nagsisibak ng kahoy. Bakit ba kasi hindi na lang maggasol? Bakit hanggang ngayon mas gusto pa rin ninyo sa kahoy? Sa tanda na ni lolo baka tumilapo na ang pustiso niyan eh. Reklamo niya sa kanyang lola. Natawa pa ito bago sumagot. Pabayaan mo na at malakas pa naman ang lolo mo. Yan na ang nakasanayan niyang gawin, magkasintahan pa lang kami. Nabuhay naman kami apo kahit na nagagatong lang kami. Naaalala niya siguro ang kabataan niya kaya bihira niyang gamitin ang gasol. Paliwanag nito, kaya naman napabuntong hininga na lang siya. Ipinagtimpla siya nito ng kape at inihanda ang baon niyang pananghalian upang hindi na daw siya bumili dahil may kamahalan ng bilihin sa bayan at magsisimula pa lang naman siya ng trabaho. Sana talaga, makuha na siya para makatulong na talaga siya sa kanyang lolo at lola. Matanda ng mga ito, kaya gusto na niyang hindi na kumikilos ang mga ito. Nagpaalam na siya matapos niyang makapaggayak. Sumakay siya ng tricycle patungo sa bayan, sa kumpanya na pinagpasahan niya ng kanyang resume. Tinawagan na kasi siya nito kahapon na for interview na siya ngayon. Maganda naman ang posisyon na kailangan at ang sahod natitiyak niyang malaki dahil hindi ito basta-bastang kumpanya. Ang suot ni Bethany, formal naman, ngunit nagiging baduy at manang ang itsura niya dahil sa ayos ng buhok niya at sa kanyang kilos. Mahaba rin ang palda niya at halos itago niya na ang buong katawan niya. Manang naman talaga siyang manamit. Sa bahay nga ay duster ang hilig niyang isuot. Idolo ni Bethany ang lolo't lola niya, lalo na kapag nagkukwento na ang dalawa tungkol sa simula at naging dahilan ng pag-ibig nila para sa isa't isa, kaya ito tumagal ng ganito. Naniniwala siya sa forever dahil sa dalawang matanda at hinihiling niya na sana gaya ng lolo niya ang lalaking makikilala niya at magiging nobyo. Ulila na siya dahil sa aksidente na nangyari sa kanyang mama at papa. Naiwanan naman siya ng mga ito ng pangpaaral, kaya hindi na rin nahirapan ng dalawang matanda sa kanyang pag-aaral. Ngunit ang mga ito naman ang nagpalaki sa kanya. Naupo siya sa mga kagaya niyang i-interviewin din. Ayon sa babaeng nag-a-assist ay parating pa lang daw ang CEO na mismong mag-i-interview sa kanila. Istrikto daw kasi ito kaya nais nito na ito mismo ang kumilati sa magiging assistant. Binalot ng kaba si Bethany, pero kapag naaalala niya ang payo ng lolo't lola niya, lumalakas ang loob niya. Sa mansyon ay napakaingay ng anak ni Tristan na si Naya. Gusto kasi nitong sumama sa kanya. 5 taon na ito kaya nakakapagmatigas na ito sa kanya. Uuwi din naman ako agad. Hindi lang pwede today, Naya. Dahil may mga kailangan akong interviewin. Nandiyan naman ang lola mo para magbantay sa'yo. No, Dad. Sasama po ako sa'yo. Umiiyak at nagmamaktol. Naiinip po ako dito. Lagi na lang po ako naiiwan. Isama mo. Utos ng kanyang ina na nadala na naman sa paawa ng anak niya. Walang nagawa si Tristan kundi isama na lang si Naya. Hawak niya ito habang papasok sa kumpanya. Binati siya ng lahat maging si Naya. Gustong-gusto ng anak niya ang nakukuha nitong atensyon. Behave. Bili niya kay Naya bago tinawagan ng nag-a-assist sa mga aplikante
na maaari na siyang magpapasok one at a time. Pangalan, tipid na wika niya nang pumasok ang unang aplikante. My name is Micaela Cruz and I live. Pinutol niya ito. Sabi ko pangalan lang. Pangbabasag niya rito. Pabibo ang boses nito na hindi maganda sa pandinig ni Tristan. Hindi tunog professional at lalong hindi tugma ang suot nito sa ina-applyan nito. Wala sa party so dapat naka-formal attire. Reject. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Tristan bago nagpapasok ulit ng aplikante. Abala ang anak niya sa panonood sa kanyang iPad. Ngunit kapag nasusupla niya ang aplikante, napapatingin ito. Good day, sir. Isang manang na babae ang sumunod. Formal attire naman ang suot nito. Ngunit kung kanina ay halos lumabas na ang katawan, etong isa naman na to, halos ibalot na ang katawan. Wala namang kaso kay Tristan ng ganito. Mas pabor pa nga dahil wala siyang balak magpaakit sa mga babae. Pangalan, Bethany Makapinlak po. Bakit gusto mo ang trabahong to? Para po kumita ng pera. Walang kaartihang sagot nito. Malaki lang po ang pangangailangan pero hindi naman yun makakaapekto sa pagiging trabaho ko. Pwede ka nang magsimula bukas. Ayoko sa taong late, sa taong tamad at tatanga-tanga. Hindi porket tanggap ka na hindi ka na matatanggal. Salamat po, sir. Tuwang-tuwa si Bethany. Napatingin ito sa anak niya. Napataas ang kilay niya nang may kinuha ito sa bag at inabot sa anak niya. Gawa po ito ng lola ko. Mula sa malagkit, kakanin po. Inabot naman ito ng anak niya. Salamat po. Lumabas na ito. Hindi ka dapat tumatanggap ng kahit ano mula sa ibang tao. Saway niya sa anak niya. Pero mukha naman po siyang mabait. Dad, bakit siya kinuha mo? Hindi naman siya sexy, cute lang. Napairap si Tristan bago sumagot sa anak. Dahil yun ang hinahanap ko. Hindi sexy o maganda pero hindi tanga sa trabaho. Pinatigil niya na ang paghahanap dahil si Bethany na ang bago niyang assistant. Isang manang ang bago niyang assistant. Masayang kinakain ni Bethany ang pabaon ng lola niya, di kalayuan sa kumpanya na pagtatrabahuhan niya na bukas. Hindi siya makapaniwala na natanggap agad siya. Mukha talagang masungit ang boss niya, pero cute naman ang anak nito. Lampas-lampasan ng tao si Bethany pero hindi niya ito alintana. Nagulat na lang siya nang biglang may bumusina sa kanyang sasakyan. Binaba ang bintana at nakita niya ang mag-ama. Nahiya siya kaya agad niyang inayos ang kanyang sarili bago inalok kumain ng mga ito. Kain po. Napairap si Tristan sa kanya bago sumagot. What are you doing here? Wala ka bang pamasahe pa uwi? Tanong nito imbis na sumagot sa alok niya. May pamasahe naman po ako. Bakit po? Hindi niya kasi magets kung bakit nito tinatanong. Then what are you doing here? Para kang nanlilimos dyan. Halos pabulong na sambit nito. Dad, isama kaya natin si Miss Bethany. Papunta rin naman tayo kay auntie, di ba? Ilibre mo na lang siya ng lunch. Wika ng anak ni Tristan bago siyang nginitian ng malapad. Naku, nakakahiya naman. Hindi na, pauwi na rin naman ako. Pinutol siya ng boss niya. Sumakay ka na. Iyoko sa maarte. Napabuntong hininga siya bago sumunod sa utos nito. Sumakay siya at tumabi kay Naya. Hinawakan nito ang kanyang kamay bago nagsalita. Masarap po ang kakanin na binigay niyo. Masarap din pong magluto ang auntie ko. May sarili po siyang restaurant. Ngumiti lang si Bethany dahil wala naman siyang masabi. Habang ang boss na niyang si Tristan ay tahimik lamang. Nakarating sila sa magarang restaurant. Nakabuntot lang siya sa mag-ama. Pinaupo sila ni Naya at iniwan ni Tristan. Samantalang si Tristan pumasok sa kitchen kung saan nandoon ang kapatid niyang si Lily. Nandiyan ang pamangkin ko? Excited nitong tanong. Matigas ulo kaya sinama ko na lang. Hindi rin naman matiis ni Mami na magmaktol si Naya kaya wala na ako nagawa. Matalino talaga ang pamangkin ko. Sinilip na to si Naya at napakunot ang noon nito nang makita ang kasama ni Naya. Sino yung babaeng kasama ni Naya? Bago kong assistant. Tipid niyang sagot nang hindi tinitignan ng ekspresyon ng kapatid niyang si Lily. Pero never ka pa namang nagsama ng babae rito eh. Bakit ngayon nakapagsama ka na? Sigurado kang assistant lang siya? Mukha rin siyang walang hilig sa fashion. Napakamot pa ito sa batok. Ano man ang iniisip mo, itigil mo.
Dahil wala yang patutunguhan, paganda mo na lang kami ng makakain. Utos niya bago iniwan ito sa kusina. Bumalik siya sa table nila Naya. Naupo siya at hindi pa rin alintana ang manang niyang assistant. Para lang itong hangin sa kanya dahil wala rin naman siyang sasabihin. Bukas pa ang simula ng trabaho nito at kundi lang dahil kay Naya, hindi naman niya ito ililibre ng pagkain. Naya, kumain ka na. Utos niya sa anak niya nang dumating na ang inutos niyang pagkain sa kapatid niya. Pero gusto ko pong ipaghimay mo ko ng hipon, Daddy. Maktol nito dahil nagsimula na namang mag-inarte. Di mo man lang ako maipagbalat. Naya, big girl ka na. Hindi ka na baby, di ba? Napayuko ito at hindi nito ginalawang pagkain. Si Bethany naman na assistant niya, walang sabing pinagbalat si Naya ng hipon. Naya, kain ka na, masarap tong luto ni auntie mo. Bata pa lang ako, paborito ko na talaga tong hipon. Si lolo ko kasi lagi bumibili nito kapag malungkot ako. Panguuto niya kay Naya. Talaga po? Oo, tapos inuwian niya rin ako ng isda na maliit na pwede kong alagaan. Natatawa pa nitong tugon. Gusto ko rin po ng pet na isda. Hindi na kasi pumapalaot si lolo kasi matanda na eh. Napansin niya si Lily na nakikinig pala sa usapan ng dalawa. Sumenyas pa nga ito sa kanya na para bang sinasabi na kasundo na ni Bethany ang anak niya. Naidaan nila si Bethany sa terminal bandang 3:00. Sila namang mag-ama, dumiretso na sa mansyon. Dinatnan nila si Manang na inihahanda ang paborito niyang ulam para daw sa dinner. Manang, mga anong oras ba umalis si Mommy? Tanong niya habang inaalis ang necktie. Bandang 9:00. Si Erica nga pala galing dito kanina. Bakit daw ho? Wala naman kasi itong pasabi na pupunta pala. Hindi ko alam eh. Wala naman siyang nabanggit basta hinahanap ka lang niya. Tumango na lang siya. Si Erica, kinakapatid niya dahil inaanak ito ng kanyang ina. Baka akala nito hindi pa siya nakakahanap ng assistant. May nirerekomenda kasi ito. Dad, may number ka po ni Miss Bethany? Naya, sobra naman yata ang pagiging makulit mo. Assistant ko siya't hindi kung sinong tao lang na maaari mong kulitin. Pero gusto ko lang naman siyang maging kaibigan. Hindi naman ako makulit sa kanya, Dad eh. Naiintindihan niya ako. Interesado siya sa mga kwento ko. Masama na naman ang loob ng anak niya. Patakbo itong umakyat sa hagdan upang magkulong sa silid. Napabuntong hininga na lamang si Tristan. Nahihirapan siya sa anak niya. Kahit noong bata pa lang ito. Akala nga niya hindi niya kayang palakihin ito. Dahil kasabay ng saya sa pagdating ni Naya ay ang pagluluksa naman niya para sa namatay niyang asawa. 5 taon na at tanggap naman na ni Tristan, pero dahil sa trauma na kapag nagmahal ulit siya, baka mawala lang din ulit ang minamahal niya. Kaya isinarado na niya ng tuluyan ng kanyang puso. Iniiwas niya ang sarili niya sa temptasyon, kaya nga iwas na iwas siya sa mga babaeng alam niyang aakitin lang siya. Matagal nang tagtuyot ang pakiramdam ni Tristan at wala pang nakakapagpabuhay ulit ng enerhiya niyang yun. Samantalang si Bethany, Lola! Lolo! Sa bungad pa lang ng munti nilang bahay, sumisigaw na si Bethany. Hindi na kasi siya makapaghintay na sabihing tanggap na siya at bukas na bukas magsisimula na siya. Para ka namang may kaaway. Bakit ba? Lolo niyang nagbukas ng pinto para sa kanya. Tanggap na po ako. Sasahod na po ako ng malaki. Tumatalon-talon pa siya sa sobrang galak niya. Mapag-iipunan ko na po ang kalabaw na gusto mo, Lo. Garalgal at nanggigilid ang luha ni Bethany. Sa Nueva Ecija kasi kung saan sila naninirahan ay pagtatanim ng palay ang kinahiligan ng lolo't lola niya. Sa wakas, magagawa niya na itong mabili kapag nakapag-ipon na siya. Napakasaya ko, hindi dahil sa gusto mong ibili ako ng kalabaw, Apo. Ngunit dahil natupad mo ang pangarap mo para sa sarili mo. At alam naming pangarap rin sa iyo ng iyong ama't ina yan. Si Lolo talaga? Ang pangarap ko po ay kasama kay ni Lola, hindi pang sarili ko lang po. Basta Lolo, matutupad po yun. Magtiwala ka lang sa manang mong apo. Natatawang wika pa niya kahit umaagos na ang kanyang mga luha. Oh, bakit naman naiyak ka? Sumulpot ang lola niya na kagagaling lang sa kusina. Tanggap na po kasi ako. Aba, magandang balita. Bukas na bukas ikakalat ko yan sa mga kumari ko. Napakasipag talaga ng apo ko't napakatalino.
Sabi na nga ba't matatanggap ka? La, hindi na po ninyo ko kailangang ipagmalaki sa mga kumari mo. Dapat, ipinagmamalaki nyo po na dahil sa inyo hindi na po ako nahihirapan. Nakaalalay po kasi kayo ni Lolo sa akin simula nung bata pa ako. Bakit naman namin gagawin yon? Lahat ng narating mo ngayon, Apo, dahil sa kasipagan at katalinuhan mo. Nakagabay lang naman kami ng lolo mo. Hinila na siya nito sa kusina. Halika't magmeryenda ka na ng ginawa kong suman. Tinuyo ni Bethany ang luha niya at masayang kinain ng suman ng kanyang lola. Hindi siya nakaramdam kailanman ng lungkot dahil sa dalawang matanda. Napakaswerte niya na may mapagmahal siyang lolo at lola. Maagang gumising si Bethany. Maaga rin maging lola niya. Pinagayak na naman kasi siya nito ng makakain sa pananghalian. Habang ang inalmusal niya ay ang binili nitong tinapay na pinares niya sa kape. Mag-iingat ka palagi, Apo. Niyakap niya ang kanyang lola bago umalis na. Dahil may mga namamasada namang mga tricycle, sumakay na nga siya. Dumiretso siya sa office ni Sir Tristan niya. Sa kabilang parte lang ang table niya at di nalalayo rito. Inayos-ayos muna niya ang mga gamit at pinunas-punasan bago siya naupo upang hintayin ang boss niya. 8:00 nang nakarating ito. Magandang umaga po, sir. Bati niya bago hinintay kung may ipag-uutos ba ito. Pwede ka nang tumanggap ng mga appointments, pero 4 lang at yun ang mga pinakamahalaga lang. Istrikto nitong utos. Tandaan mo na ayoko sa tatanga-tanga sa trabaho. Yes, sir. Sinimulan niya nang tumingin sa mga emails. Sa kanya rin nakapwesto ang telepono para daraan muna sa kanya bago mapunta ang tawag sa boss niya. And also, put your personal phone number here. Dinampot niya ang phone nito at tinipa ang kanyang number. Kung nagtataka ka kung bakit, it's because of my daughter Naya. Gusto niya na maging kaibigan ka. So kung hindi ka busy at tumawag siya, kausapin mo na lang. Masaya rin po ako na maging kaibigan ko si Naya. Nakangiti niyang tugon pero hindi na siya nito pinansin. Bumalik na siya sa inutos nito. Binusisi talaga ni Bethany ang napakaraming emails. Ginawa na rin niya ng date ang mga susunod para wala nang masyadong trabaho. Hindi na nga niya namalayan na lunch na pala kundi pa sabihin ni Tristan. Sir, ipag-order po ba kita? No. Tipid na tipid nitong sagot habang sa monitor pa rin ang laptop nakatingin. Lumabas na muna siya upang magbanyo. Since may baon naman siya, ay sa table na lang siya kakain para makabalik na lang din ng trabaho. Sinama pala ni boss ang anak niyang si Naya, no? We naman nangyari yun? Hindi mo alam? Sinama niya kahapon dito sa kumpanya habang nag-i-interview para sa bagong assistant. Rinig ni Bethany ang usapan ng 2 babaeng empleyado din sa kumpanya. Sobrang ganda nung bata. Sayang lang, no? Ang agang naulila sa ina. Namatay agad ang mami niya dahil din sa kanya. So yun ba ang dahilan kaya parang walang gana si Tristan sa anak niya? Totoo ba ang chismis na yun? Siguro. Well, kahit naman ako yun ang mararamdaman ko. Kasi kung mawawala ang asawa ko dahil sa anak namin, hindi ko na siguro kayang tignan ng anak ko. Naiinis na napairap si Bethany. Hanggang dito sa kumpanya, may chismosa pala talaga, no? Gusto sana niyang sigawan ng 2 pero kasi ito ang kanyang unang araw. Baka mapaaway siya tapos matanggal agad sa trabaho. Pinalampas na lang ito ni Bethany. Hinintay niyang makatapos ang 2 sa chismisan at nang alam niyang umalis na ang mga ito, lumabas na siya ng cubicle. Mga chismosang palaka. Inis pa niyang sabi bago napahugas ng kamay. Masungit lang naman si sir, pero sa tingin ko naman na mahal niya si Naya. Pahabol pa niya. Nakaramdam din siya ng lungkot para sa bata dahil nalaman niyang wala na pala itong ina. Hindi bale kapag tumawag ito, magkukwento na lang ulit siya. Sana nga isama ulit ito ng boss niya kapag wala itong pasok. Sa tingin niya kasi daycare na ito. Bumalik siya sa opisina. Abala pa rin ang boss niya, kaya siya naman ay nagsimula ng kumain. Nakuha yata niya ang atensyon nito kaya napatingin ito sa kanya. Bakit sir? Bawal po bang kumain dito sa loob? Pasensya na po, sige po, lalabas na lang po ako. Ililigpit na sana niya ang pagkain nang magsalita ito. Wala akong sinasabing bawal. Kala ko lang sa labas ka kakain kaya ka umalis. May kamahalan po kasi sa labas eh. At saka mas masarap po ang luto ng lola ko. Mas bet ko po to. Sir, hindi ka pa ba kakain?
Ang dami naman po ng baon ko, baka po gusto nyo. Nahihiyang alok pa nga niya dahil alam naman niyang mas gusto nito ang pagkain sa restaurant kumpara sa lutong bahay. Baka kulang pa sa'yo yan, kaya kumain ka na lang at tama na ang kakadaldal. Sagot nito na ikinatango na lang niya at nagsimula ng kumain. Habang kumakain ng manang niyang assistant, lihim na natatawa si Tristan. Paano ba naman kasi sobrang natural nitong kumain na hindi ba gaya ng ibang babae na halos mag-inarte. Ang lagayan nga ng tubig nito, bote ng sito na malaki. Nabusog talaga si Bethany sa kinain niya. Sobrang sarap ng luto kaya hindi niya mapigilang maubos lahat. Natatawa nga siya kasi tama si Tristan. Halos kulang pa sa kanya ang baon niya. Napansin niya ang oras at naalalang hindi pa rin pala ito kumakain. Sir, nakaka-ulcer po ang pagpapalipas ng gutom. Gusto mo ba na i-order na kita, sir? Hindi ko alam kung anong masarap na makakain. Sawa na ako sa palagi na lang order. Walang ganang tugon nito habang sa monitor pa rin ng laptop nakatingin. Pwede bang mag-suggest, sir? Go! Masarap sa karinderya, sir, para ka lang din ipinagluto sa bahay. Affordable po para sa amin, pero sa gaya mo pong mayaman, cheap lang siya. Pero masarap naman, sir. Pagmamalaki pa ni Bethany. Sige, bilhan mo ko. Utos nito bago may nilabas na card. Napakamot siya sa batok. Sir, cash lang po eh. Hindi po sila tumatanggap ng card. 100, sir, wala ka? I don't have cash here. Sige, sir. Libre ko na lang po. Inilibre mo naman po ako kahapon. Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin nito. Lumabas na siya sa opisina at dumiretso palabas ng kumpanya. Hindi kalayuan sa kumpanya, may nakita kasi siyang karinderya kahapon. Ate, pa-order nga po ng adobo tapos isang kanin na din po. Saglit lang naman siya tapos ay bumalik din agad. Sir, kain na. Tumigil ito sa ginagawa nito. Napatitig muna ito sa binili niya bago iyon ginalaw. Napangiti si Bethany nang magsimula na itong kumain at mukhang gusto nito ang adobo. Ngunit bigla na lang may kumatok. Patuloy lang sa pagkain si Tristan habang siya inalamang kumakatok. Nakita niya ang isang babaeng elegante, may matapang na muka at makinis na balat. Where's Tristan? Kumakain po. Sino po sila, ma'am? Para po masabi ko kay sir. Last time na nagpunta ako dito, hindi ko naman kailangan ng password. So kung bago ka, ngayon lang ipapaalam ko na sa'yo. Hindi ako kung sino lang na pwede mong i-hold kapag gusto kong makita si Tristan. I will let this slide dahil alam kong bago ka. Pero sa susunod na gawin mo pa to, makakalbo ka sa akin. Gets mo? Bilang assistant po ni sir, sinusunod ko lang po kung anong ibinigay niyang trabaho sa akin. Wala naman po kasi siyang ibinili na may taong pwedeng mag-free access sa opisina po. At kung na-offend ka po ma'am sa naging tanong ko, hindi ko na po yun problema. Magalang, ngunit alam pa ring depensahan ni Bethany ang trabaho at sarili niya mula sa mga taong ganito ang pag-uugali. Inirapan lang siya nito at binangga bago pumasok. Napairap sa inis si Bethany. Sino ba kasi yung malditang yun? Naiinis pa niyang tanong sa sarili. Inayos na niya ang nagusot niyang damit bago pumasok. Don't eat that! Saway ng babae sa tahimik na kumakain na si Tristan. I have something for you. San mo ba nabili yan? Parang ang cheap naman. Sa karinderya. Tipid na sagot ni Tristan na patuloy lang sa pagkain. Natutuwa tuloy si Bethany kasi deadma ang maarting babae sa boss niya. Eto na lang kainin mo. I'm done. Hindi ko na makakain yan dahil busog na ako, Erica. Ibigay mo na lang sa iba. Erica palang pangalan ni Maldita? Sayang naman tong ginawa ko para sa'yo. Late na ako kasi may dinaanan pa ako. Tsaka alam ko naman na late ka talagang kumakain eh. Galit na sinulyapan siya nito. Hinarang pa ako ng assistant mong baduy. Sumbong nito na ikinayuko lang ni Bethany. That's her job. Tanging sagot ni Tristan. See? Tama siya. Walang ligtas ang malditang to. Sinaya pala, bakit hindi mo man lang sinama? Si ma'am naman ang nag-aasikaso sa kanya eh. Si Bethany, bumalik sa pwesto niya para magtrabaho pero hindi niya maiwasang hindi makinig. Sabi ko naman sa'yo pwede ko naman siyang alagaan eh. Hindi nga kayo malapit. Hindi sumasama si Naya sa mga taong hindi siya malapit. Ginagawa ko naman ang lahat ah. Parang ayaw niya talaga sa akin. Napabuntong hininga pa ito habang si Bethany
lihim na nakangiti. Baka dahil mukha kang masungit, palakausap at bibo ang anak kong si Naya. Mahilig siyang manood ng witch, so hindi ka dapat mukhang masungit. Baka iniisip niya papalitan ko ang mami niya. Napataas ang kilay ni Tristan sa sinabi ni Erica. Erica, sita niya dahil hindi naman ito ang tamang lugar para sa mga kaartihan nito. Aware si Tristan na matagal nang may gusto si Erica sa kanya. Ngunit sarado ang puso niya na ni si Erica hindi ito magawang buksan. 5 taon na, pansinin mo naman ako. Mahina nitong wika. Para may katuwang ka na kay Naya. Hindi na siya iba sa akin. Para ko na siyang anak at mahal ko siya gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Stop it! Sa susunod na pumunta ka at yan lang din ang sasabihin mo. Hindi ka na makakapasok pa sa kumpanya ko. Pasensya na. Malungkot itong umalis. Mariin naman siyang napapikit. Napasulyap siya kay Bethany na nakafocus lang sa monitor. Pero alam naman niyang rinig nito ang usapan nila ni Erica. Hindi ka naman siguro madaldal, di ba? Tanong niya upang masiguro na walang makakalabas sa opisina. Hindi mo kailangang mag-alala, sir. Hindi naman po ko tinuruan ng lolo't lola ko na ikwento ang buhay ng iba. Good. Biglang nagring ang phone nito. Hello? Naya, kamusta ka na? Nakikinig lang si Tristan. Tumawag na pala ang anak niya. Birthday mo? Baka kasi may trabaho ko eh. Pasensya ka na kung hindi ako makakapunta. Oo nga pala. Bukas ay birthday ni Naya. Na siyang kamatayan rin ng ina nito. Saglit na nag-usap ang dalawa. Pumunta ka na. Mag-half day ka na lang. Wika niya rito. Sige po, sir. Hindi talaga sila nagse-celebrate ng birthday ni Naya. Ginagawa lang niya, inilalabas lang ito. Pero ngayon, nag-request ito na manatili na lang sa bahay at ibili na lang niya ng cake. Nagigilty siya kasi hindi niya na magawang mag-celebrate. Hindi dahil sa inaalala pa rin niyang yumaon niyang asawa. Pero dahil hindi niya alam kung paano yun. Kasi kahit favorite color ng anak niya, hindi niya nagawang alamin. Tristan, hindi mo na naman ba ipag-celebrate ang anak mo ng birthday niya? Maawa ka naman sa apo ko. Inisang kanyang ina. Dito siya dumiretso dahil kasama nito si Naya. Ina kasi niya ang nag-aasikaso kay Naya sa pagpasok at sa pag-uwi niya, dinaraanan niya na lamang. I don't know. Bakit kasi hindi mo siya tanungin? Subukan mong kausapin ng anak mo kung anong gusto niya. Napabuntong hininga siya. Nahihiya kasi siya sa anak niya kaya hindi niya magawang magtanong. Normal lang naman na magluksa ka ng mga panahon na yun. Pero hindi mo naman siya pinabayaan. Dahil naging ulirang ama ka pa rin. Kaya wag mo namang pahirapan ang sarili mo. Si Naya wala naman siyang galit sa'yo. Bakit hindi kayo mag-heart to heart talk? Para naman malaman mo ang gusto niya. Pati ba sa anak mo sinasarado mo ang puso mo? Hindi agad siya nakasagot. Mama, sobrang nagigilty lang ako kasi noong nawala ang mami niya. Habang karga ko siya, sinisisi ko siya. Nadala ka lang ng emosyon mo noon. Pero iyon nga yata ang naiparamdam ko sa kanya. Lingid sa kaalaman nilang mag-ina, nakikinig si Naya sa kanilang usapan. Akala ni Naya, sinisisi pa rin niya ito at hindi niya ito mahal dahil nawala ang ina nito dahil sa kanya. Sinakbit ni Naya ang bag niya kasama ang cellphone na ginagamit niya bago lumabas ng bahay na walang nakakakita sa kanya. Umiiyak siyang tumakbo palayo. Naya, pinuntahan ni Tristan ang anak sa silid dahil doon lang naman daw iniwan ang kanyang ina. Ngunit pagpasok niya ay wala si Naya. Bumalik siya sa baba upang itanong ulit sa kanyang ina. Si Naya, wala siya sa taas. Ha? Paanong wala? Nandun lang naman siya nagsiselfone. Umakyat na din ito upang hanapin. Ngunit nagpanik na ang ina niya at inalerto na ang mga kasama sa bahay, maging ang ama niyang prenting nakaupo na nagbabasa ng dyaryo. Walang pasabing sumakay sa kotse si Tristan upang hagilapin sa labas ang anak niya. Padilim na dahil mag-aalas 7 na ng gabi. Baka mapahamak ang anak niya. Hindi mapapatawad ni Tristan ang kanyang sarili. Nakatanggap siya ng tawag sa ina niya na lumabas nga daw si Naya dahil sa nireview nilang CCTV. Nahampas ni Tristan ang manibela niya sa sobrang galit niya sa sarili. Hindi kaya narinig ni Naya ang usapan nila ng kanyang ina? Gabi na pero hindi niya talaga nakita si Naya. Dumaan na siya sa police station para i-report si Naya. Pero magiging missing lang daw ito kapag may 24 hours nang nawawala.
hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa assistant niyang si Bethany. Tinawagan ko na ang daddy mo, Naya. Ani Bethany sa bata na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. Nagulat na lang siya kanina dahil tumawag ito at sinabing naglayas ito sa kanila. Hindi naman niya pwedeng pabayaan si Naya. Kaya kaagad siyang kumuha ng service upang puntahan ng bata. Gabi na kaya napakadelikado na mag-isa ito sa labas. Ayoko pong umuwi. Galit si daddy sa akin. Hindi niya po ako mahal. Lumuluhang sumbong nito habang nakayakap sa kanya. Sobrang awang-awa siya sa bata. Paano mo naman nasabing hindi ka niya mahal? Mahal na mahal ka ng daddy mo. Hindi niya ako kinakausap kapag birthday ko. Palagi lang kaming kumakain sa labas. Tapos naririnig ko siya na sinisisi niya ako noong namatay ang mami ko. Hindi niya po ako mahal, Miss Bethany. Mas mahal niya po yung trabaho niya. Sana ako na lang ang nawalat hindi ang mami ko. Nanggigilid ang luha ni Bethany sa sobrang awa sa bata. Ramdam na ramdam niya ang sakit nito dahil nawalan din siya ng ina. Shh! Tahan na. Bakit hindi mo pakinggan ang paliwanag ng daddy mo? Baka naman mali lang ang naging unawa mo, Naya. Mahal ka ni Sir at nakikita ko yun. Naya, tahan na. Gusto mo ang kakanin ko, hindi ba? O eto, kumain ka muna. Inabot ng lola niya ang kakanin na ginawa nito kanina pang umaga. Salamat po. May luha pa rin si Naya na agad naman niyang tinuyo. May lolo't lola din po ako at mahal na mahal din po nila ako, gaya po kay Miss Bethany. Napangiti si Bethany na kahit papaano, kumalma na ang bata. Ibinili na muna niya ito sa lola niya habang siya'y inabangan sa labas ang boss niya. Nasa kalahating oras din ito bago dumating. Si Naya, bungad nito sa kanya. Sir, tinawagan niya ako kanina kaya dali-dali ko pong sinundo. Hindi ko po naihatid sa inyo kasi ayaw niya po eh. Naisip kong pakalmahin na lang muna siya. Basta maipaalam ko lang na nandito po siya sa akin. Salamat. Tila ba nangihina nitong tugon? Papasok na sana ito nang magsalita siya. Sir, pwede po ba na makausap ka kahit saglit? Tumango ito at nanatili. Narinig daw po niya na sinabi mong sinisisi mo siya noong mawala yung ina niya. Sabi na nga ba't narinig niya ang usapan namin ni Mami? Mahal ko ang anak ko, Bethany. Sinabi ko naman po yun sa kanya. Sinabi ko na pakinggan ka muna niya dahil baka mali lang siya ng intindi. At sir, pwede po bang kausapin mo siya kapag birthday niya? Ipag-celebrate mo siya, sir. Hindi mapigilan ni Bethany ang luha niya dahil sa sobrang awa niya sa bata. Napakasakit mawala ng ina. Bata pa lang siya pero kailangan na niyang i-process sa isipan niya yon hanggang sa pagtanda niya. Napakabata pa ni Naya kaya sana hindi na niya maramdaman na kasalanan niyang pangyayaring yon. Isa siyang regalo sa iyo para makapagpatuloy kang mabuhay. Dahil kay Naya, kaya ka nakapagpatuloy. Sana iparamdam mo sa kanya yun, sir. Pero ba't mo iniiyak ang anak ko? Hindi mo naman. Hindi niya na ito pinatapos. Dahil alam ko ang pakiramdam na mawala ng ina. Namatay po kasi sa aksidente ang mama at papa ko. At kinailangan kong iproseso iyon mula sa pagkabata ko hanggang ngayon. Mapait siyang umiti. Sorry sir, ang OA ko ha. Pero sir, sige pasok ka na. Sa tingin ko'y kalmado naman na siya. Hinawakan ni Tristan ang kanyang kamay upang pigilan siyang umalis. Balak kasi niyang maglakad-lakad upang sarili naman niya ang pakalmahin niya. Bethany, kundi dahil sa iyo baka napahamak ang anak ko. Salamat talaga. Bumilis ang tibok ng puso ni Bethany dahil sa yakap ng boss niyang si Tristan. Tahimik si Tristan na nakaupo habang ang anak niyang si Naya ay katabi ni Bethany. Hindi pa rin kasi ito lumalapit sa kanya at ang kumakausap sa kanya ay ang lola at lolo ni Bethany. Naya, dapat mong kausapin ang daddy mo. Sana wag mo siyang kagalitan at maging mabait ka lang na bata. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging masayahin mo. Kapag ginawa mo yun, palagi kitang padadalhan ng kakanin kay Bethany. Ani ng lola ni Bethany sa anak niya na walang imik. Pero pwede po bang pumunta ulit ako dito? Gusto ko po talaga dito. Ang saya po ninyong kasama lola at lolo. Tumingin si Bethany sa kanya na nahihiya. Ngumiti siya bago sumagot. Naya, palagi na kitang ipapasyal. Dadalaw kita dito kila Bethany. Galit ka pa ba kay daddy? Gagawin mo ba talaga yun, dad? Busy ka po sa trabaho nyo.
Malungkot niyang tanong. From now on, hindi na ako magiging busy anak. Yun naman pala Naya, hindi na magiging busy ang daddy mo pagdating sa'yo. Masayang wika ni Bethany. Huwag mo nang uulitin na pag-aalalahanin ng daddy mo. Salamat po Miss Bethany, pwede ka na rin pong dumalaw sa amin. Naging maayos na sila ni Naya at dinala na ito ni Bethany sa kanyang kotse. Habang siya, nahihiyang kinausap ang dalawang matanda na naabala pa nilang mag-ama. Pasensya na po sa abala, ngayon lang po siya naging ganito. Wala yon sir, salamat po sa pagtanggap sa apo namin sa trabaho. Nakipagkamay pa ito. Oo nga sir, wala pa man siyang experience, tinanggap na ninyo ang apo namin. Sang-ayon ng lolo ni Bethany na nakipagkamay din. Matalino't masipag po ang apo ninyo. Nakangiti niyang sabi bago nagpaalam. Sumunod na siya sa labas at nakita niya ang dalawa na nagtatawanan. Napangiti siya habang palapit dahil sa manang niyang assistant, naging maayos sila ng anak niyang si Naya. Gumaan ang pakiramdam niya kanina habang kausap si Bethany. Bethany, sumabay ka na bukas sa akin para sa birthday ni Naya. Lumikot ang mata nito na tila ba nahihiya. Nakakahiya naman sir, banding po ninyong mag-ama yun. Hindi ka pwedeng mawala. Ayokong malungkot ang anak kong si Naya. Pumayag naman ito. Bumiyahe na sila ng anak niya pauwi sa mansyon. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Tristan habang inaalala ang yakap nila ni Bethany. May kung anong kiliti kasi siyang naramdaman kanina. Maganda po si Miss Bethany, di ba dad? Napasulyap siya sa kanyang anak. Oo naman, sang-ayon niya habang nakangiti pa. Wala naman siyang sinabing pangit ito. Sinabi niya lang na manang. Natatakpan lang ng pagiging manang nito ang ganda nito. Naitawag na ni Tristan sa ama't ina niya na nakita niya na si Naya. Nakahinga na rin ng maluwag ang dalawa, lalo pa nang sabihin niyang ayos na sila ni Naya. Pinatulog na ni Tristan ang anak niya bago ito iniwan sa silid nito. Dumiretso naman siya sa shower dahil pawis na pawis siya. Habang nasa shower, ay nasa isip pa rin niya ang imahe ng mukha ni Bethany. Nahihibang na ba siya? Umiiling-iling pa si Tristan dahil baka pinasok ng masamang elemento ang utak niya na kung ano-ano na ang iniisip. Samantalang si Bethany naman, masaya dahil maayos na ang mag-ama. Personal pa siyang inimbitahan ni Sir Tristan para sa birthday ni Naya. Gustong tumili ni Bethany dahil nakaramdam siya ng kilig nang maalala niya ang yakap nila ni Tristan. Pagulong-gulong siya sa higaan niya habang nakangiti at nakatakip pa sa muka. Natulog na rin naman siya matapos lang sariwain ang ganap kanina. Ngunit imbis na dumiretso maligo, kinatok niya muna ang bading niyang tropa. Bambina! Sis, aga mo ah. At anong hangin ang nagdala sa'yo dito ha? Natawa siya bago sumagot. Makeover mo ko ah. Gusto ko lang na hindi maging manang kahit ngayong araw lang. At bakit? Don't tell me may nobyo ka na. Gulat na tanong nito at kinikilig pa. Ha? Wala no gaga. Malabo ang sinasabi mo. Busy pa ako sa pagtatrabaho. Birthday kasi ni Naya at gusto ko hindi siya mapahiya na mukha akong manang. Personal pa naman nila akong inimbitahan. Baka may mga bisitang iba. Bakit kasi pang isang araw na makeover lang? Ituloy-tuloy mo. Sa damit lang naman kasi problema sa'yo pero sa mukha mo. Sis, face card yan ng babaeng maraming mapapaluhang lalaki. Napangiwi si Bethany. Halika, ako mag-aayos ng mga isusuot mo sa pang-araw-araw, maging sa trabaho, at lalong-lalo ng isusuot mong outfit today. Hinila na siya nito pabalik sa kanilang bahay. Lola, lolo, paglabas na nga po ninyo sa kwarto niya, asahan ninyong pang Miss Universe na ang face niya. Ani pa ni Bambina na ikinatawa lang nila. Sis, ialis na ang mga ito. Nandito naman pala't may magaganda kang mga damit eh. Ito ang isusuot mo for today. Formal pero hindi badoy. Hinayaan na lamang niya ito. Pinaligo na siya ni Bambina bago pinasuot ang napili nito. Dahil diretso siya sa birthday ni Naya mamaya, nilagyan na rin siya nito ng makeup na hindi naman makapal. Bumagay lang sa mukha niya kaya lalong lumitaw ang kanyang ganda. Representing Bettina. Ang ganda apo. Bagay naman pala sa iyo ang mga ganyang dress. Bakit hindi mo ba isinusuot? Tanong pa ng lola niya na namamangha sa kinalabasan ng ginawa ni Bambina. Sinanay mo yata kasi na mag-duster lang ang apo mo kaya ayan nakasanayan niya. Ani naman ng kanyang lolo. Hindi ka pa gaya namin na matanda.
Kaya dapat lang na mukha kang dalaga imbis na manang. Ayon pa sa lolo niya, napaka-supportive talaga ng mga ito. Pumasok na siya sa trabaho. Nahihiya lang siya nang mapansin na sa bawat katrabaho niya na makikita ay nakatingin sa kanya. Sa labas ng opisina ay kumatok lang siya ng 3 beses bago pumasok. Bethany? Tila ba nagulat si Tristan nang siya ay makita. Pangit ba, sir? Sige po, magpapalit na lang. Ang ganda. Napakaganda mo. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Bethany na animoy hinabol ng 10 kabayo sa sobrang lakas ng lagabog. Hindi maalis ni Tristan ang tingin niya sa kanyang assistant. Matatawag pa ba niyang manang ito? Sa forma nito ngayon napakaganda. Di naman ni Tristan ang puso niyang bigla na lamang naging kakaiba ang tibok. Mas bumilis ito ngayon, hindi naman siya galing sa pagtakbo. Walang ginawa si Tristan, kundi pagmasdan lang ito. Namalaya na nga lang niya na tanghali na, kaya inaya niya na ito. Sa bahay kasi ng magulang niya, gaganapin ang celebration at sila-sila lang din naman ang bisita. Salo-salo lang ito na request ni Naya. Gusto daw kasi ni Naya na sa bahay lang basta salo-salo. Ipinagbukas na si Bethany ng pinto sa kotse. Sa front seat niya ito pinaupo. Sa biyahe naman, wala siyang maitapik para sana hindi sila maging tahimik sa isa't isa. Ngunit hindi na nga rin yata nakatiis si Bethany at ito na ang bumasag sa katahimikan. Sir, anong favorite color mo? Natawa siya ng malakas bago sumagot. Red ang paborito kong color. Red for desire? Ho? Gulat niyang tanong, ngunit sa daan pa rin naman ang focus ng mata niya. Wala sir, ano lang, meaning lang din po ng red is for desire or love. Pwede rin po sa anger. Ikaw ba? Tanong naman niya. White po. So white is for purity and innocence? Yes po, hindi naman po dahil sa iyo ng meaning pero dahil sa favorite ko po ang white talaga. Paliwanag ni Bethany. Nairaos naman nila ni Bethany ang biyahe na hindi na sila naging awkward. Dumiretso sila sa sala at doon ay inabutan nila si Naya kasama ang lola nito at si Erica. Miss Bethany! Patakbong sumalubong si Naya. Happy birthday, Naya. Gift ko pala sa'yo. Inabot ni Bethany ang hawak nito kanina pang nakabalot na regalo. Mom, this is Bethany. The assistant? Well prepared. Hindi na mukhang manang. Nakangiti pang wika ni Erica. Ikaw pala si Bethany. Iha, ang daming kwento ni Naya about you. Salamat pala dahil sa'yo ligtas ang apo ko. Bineso ito ng ina niya at hindi pinansin ang sinabi ni Erica. You are very beautiful. Yeah, she is. Sang-ayon niya bago sinuluyapan ng naiinis na si Erica. Bagay sila ni Dad. Sabat pa ni Naya. Natawa ang kanyang ina. Si Bethany naman ay hiyang-hiya. Ang batang to talaga. Halina sa dining area at baka lumamig na ang pagkain. Nandun na ang ama mo't hinihintay na lahat. Anyaya ng kanyang ina. Sumunod naman sila. Si Naya ay hawak kamay kay Bethany at pumagitna pa ito sa kanila. Who is this beautiful young lady? Tanong ng kanyang ama. The assistant of Tristan po, tito. Si Erica ang sumagot. Pero hindi naman siya nandito as my assistant. She is here because of Naya. She's a friend of Naya. So you can call her by her name. Panunupla niya kay Erica. Napansin niya nang may inis kay Bethany. Is that rude ba? Sorry, I didn't mean anything naman eh. We're good naman, di ba Bethany? Ngumiti si Bethany. Naya, eat na. Bulong nito sa anak niya bago nilagyan ng plato ni Naya. Big girl ka na talaga. Nakangiti si Tristan habang pinagmamasdan ng dalawa. Napansin niya na nakatitig sa kanya ang kanyang ina kaya umayo siya at inalis ang ngiti sa labi. Sumeryoso siya at nag-focus sa pagkain. Akala ko nobya na ni Tristan. Wika pa ng ama niya na hindi makapaniwalang assistant lang niya ang kasama. Well, nakakabigla pa rin dahil kahit papaano, may naisasama ka na dito sa bahay. Malabo po tito na maging nobya. Sabat naman ni Erica. Tristan, bakit kasi hindi mo ligawan itong si Erica? Matalino, masipag din at pagdating naman sa ganda may ibubuga naman. Pagrereto ng ama niya kay Erica. Bayaan mo ang anak mo kung kailan niya gustong buksan ang puso niya. Sa ngayon kasi nakafocus siya kay Naya.
Kung talaga bang sila para sa isa't isa, bakit hindi, di ba? Sumabat naman ang kanyang ina. Ninang, ayaw mo ba sa akin? Biro ni Erika na alam niyang pinupush lang talaga nito ang sarili sa kanya. Wala naman akong sinabi. Hindi ka na iba sa amin, Erika, alam mo yan. Pero ayoko rin naman na pinapangunahan nitong asawa ko ang anak namin. Sabi ko nga, kung sinong magustuhan niya, dun ako. Pero sa ngayon, mas gusto ko na maging focus siya kay Naya. Lola, kung may magiging nobya po ang daddy ko, pwede bang si Miss Bethany na lang po? Parehas naman po silang single. Nasamid si Bethany. Inabot niya ang tissue dito. Gusto ko, apo, ay iyong mamahalin ka na parang tunay niyang anak. Darating din ang daddy sa puntong magkakapartner siya ulit. Ngunit ngayon, apo, hindi pa ready ang daddy mo. Paliwanag ng ina niya kay Naya. Natapos ang munting salo-salo. Iniwan na muna niya si Naya at Bethany sa sala dahil balak niyang magpalit. Ngunit naramdaman niya ang ina niya na nakasunod pala sa kanya. What is it, ma'am? Tanong niya nang harapin ito. Are you sure assistant lang? Si Bethany? Yes, why? Iba ang tingin mo, I saw that. Hindi mo maipagkakaila sa ina mo yan. Bakit ho? Anong masama sa tingin ko? Hindi ba pwedeng maging happy lang ako for my daughter? Maang-maangan pa niya. Patingiti mo, anak, buhay na buhay. Matagal kong hindi nakita yan simula nang mawala si Katrina. Nak, umamin ka nga sa akin. Gusto mo ba ang assistant mo? Hindi ko rin alam. Pero masaya naman ako nakasama siya. Lalo na pag nakikita kong ganoon siya kalapit sa anak ko. Masama ho ba yun, Mami? Hindi. Walang masama. Pero linawin mo, anak. Dahil kung gagamitin mo lang ang assistant mo para takpan ang puwang na nandyan sa puso mo, wag mo nang ituloy yan. Si Erika, matagal ka na niyang gusto, pero hindi ka naging ganyan sa kanya. Kaya naman alam kong may kakaiba sa'yo. Tristan, bago ka makasakit, itigil mo na. Dahil kapag nahulog siya sa'yo at hindi mo nasalo, ay talaga namang mag-iiwan ito ng malaking impact sa puso niya. Iniwan na siya ng kanyang ina. Siya naman, napatulala dahil alam niyang tama naman lahat ng sinabi ng kanyang ina. Pwede bang makausap ka saglit? Pinutol ni Erika ang banding nila ni Naya. Naya, saglit lang. Paalam niya sa bata na pinayagan naman ito. Lumabas sila ni Erika upang makapag-usap ng malaya na sila lamang. Bakit parang pakiramdam ko? Hindi ka na lang basta assistant sa kanya. Napaawang ang kanyang labi. Bakit iniisip mo yan? Sana hindi mo nilalagyan ng... Paano ko gagawin yon? Tignan mo nga ang ayos mo. Sinasadya mong maging maganda sa harapan ng boss mo para maakit mo siya. Manang ka, diba? Bakit ngayon nag-level up ka? Dahil sa mabait si Tristan sa'yo? Erika, nagagalit ka ba kasi hindi ka niya napapansin? Nagsiselos ka kasi ibang trato niya sa akin kumpara sa'yo? Nakikisama lang ako. Para lang to sa bata. Hindi. Nasa loob talaga ang kulo mo. Malandi ka talaga. Kunwari ka pang manang. Bahala ka sa kung anong iniisip mo. Wala naman ako magagawa kung yan ang opinyon mo. Naiiling na iiwan na sana niya ito, ngunit nagsalita pa ito. Sa susunod, bubo ka nahita mo para sa kanya dahil sa pagiging makati mo. Gustong gusto ko siya at alam mo yun. Hindi mo man lang din ba naisip na baka kaya nga ayaw pa niyang buksan ang puso niya? Dahil mahal pa rin niyang yumaon niyang asawa? Ginagamit mo pa ang bata para lang maakit siya. Isang malakas na sampal ang iginawad niya kay Erika. Hinding-hindi ko intensyon ang mga sinasabi mo. Hindi ba? Sana nilalayuan mo, di ba? Upang hindi magulo ang birthday ni Naya, hindi niya na pinatulan si Erika. Dumiretso na siya ng uwi na walang pasabi sa mag-ama. Sobrang sama ng loob niya sa mga sinabi ni Erika na ginagamit lang niya si Naya. Upang hindi sumama ang loob ni Naya, tinawagan niya ito nang makasakay na siya sa bus. Sinabi niyang sumama ang pakiramdam niya kaya kailangan niyang umuwi na. Nalulungkot man ito, nauunawaan naman siya nito. Si Tristan naman, nalaman na umalis na si Bethany. Ngunit iba ang kutob niya dahil sobrang ayos naman ito kanina. Erika, anong sinabi mo sa kanya? Ha? Hindi ako tanga. Walang emosyong wika niya habang hinihintay ang pag-amin ni Erika. Siya ang nagdesisyon na uuwi na siya. So bakit akong may kasalanan? Oras na malaman kong may ginawa ka. Huwag ka nang magpapakita sa amin ni Naya. O ang kahit tumapak sa bahay at opisina hindi mo na pwedeng gawin. Banta na bago sana lalagpasan na ito nang magsalita ito.
Sinabi ko lang naman na huwag niyang ginagamit ang bata para lang mapalapit sa'yo. Masama ba yun? Inaalala ko lang naman kayo. Lumayas ka! Pero, lumayas ka! Malakas niyang sigaw. What's happening here? Iha, why are you crying? Tristan naman. Narinig na sila ng kanyang ina. Pinagsalitaan ng babaeng yan si Bethany. Kaya ito napilitang umuwi. Malamang umalis na lang siya kasi ayaw ka na niyang patulan. Kasi siya may utak. Iniisip niya na masisira ang birthday ni Naya kapag pinatulan ka niya. Pero ikaw, wala ka namang paki sa anak ko. Kaya masira man ang birthday niya, wala lang sa'yo. Yan ang kaibahan ninyong dalawa. Panunupalpal niya kay Erica. Bakit naman Erica ginawa mo yon? Sana kung ano man ang saloobin ninyo, sa ibang araw na lamang. Birthday ng apo ko Dismayado ang kanyang ina. Sorry po. Paalisin na ninyo ang babaeng yan. Bumalik na siya kay Naya, nakalaro ang lolo nito. Nak, may gusto ka pa bang gawin today? Isinantabi na muna ni Tristan ang inis niya. Nairaos naman ang birthday ni Naya kahit na pinayamot siya ni Erica. Araw ng Lunes na naman, panibagong araw na naman para sa trabaho. Ngunit pansin niya ang pagdistansya ni Bethany kaya nasisira ang kanyang araw. Bethany, ngunit may tumawag sa telepono kaya inuna ito ng dalaga imbis na pansinin siya. Sige sir, sabihin ko po sa boss ko. Okay sir, salamat. Hinarap siya nito. Sir, kung pwede raw po maisingit ng meeting, importante lang daw po ang... Hindi niya ito pinatapos. Hanggang hindi mo ko kinakausap, hindi ako magtatrabaho. Sir? I'm serious, Bethany. Bakit po ba, sir? Eto naman po, nag-uusap naman po. Hindi ganyan, Bethany. At alam mo ang ibig kong sabihin. Ilang beses na ako nagpapapansin pero lagi kang may dahilan kapag gusto kitang kausapin. Dahil lang naman sa trabaho kaya mo ko kinakausap ngayon. 3 araw ka ng ganyan. Simula nang umalis ka sa birthday celebration ni Naya. Maganda na po to sir ang umiiwas. Ayoko lang pong nadadamay ang bata na ma-issue. Si Erica, sinabihan ko na siya. Magsungit ka na lang ulit sir. Tumayo siya at nilapitan ito sa table. Dumukwang siya nang ipatong niya ang 2 palad niya sa table nito. Sobrang lapit niya sa mukha ni Bethany. Hindi na ako sanay na hindi mo ko kinakausap. Dumistansya ka kaya sobrang naiinis ako. Sinisira mo araw ko, Bethany. La sir, bakit ako? Pero binubuo mo rin kapag nakita na kita. Sir? Sabi ko manang ka naman so kapag ikaw kinuha ko, hindi ako makakaramdam ng kahit na ano. Walang temptasyon dahil yun ang ayaw na ayaw kong maramdaman. Ngunit mali ba ako sa desisyon ko? Bakit ganito? Bakit mas malala pa sa temptasyon itong nararamdaman ko? Para na ako mababaliw. Sir, ano bang sinasabi mo? Bakit yung guard kinakausap mo? Parang magtropa lang. Palagay na palagay agad ang loob mo. Bakit sa akin hindi ka palagay? Nakakaselos ka na. Naistatwa ito sa kanyang sinabi. Dinakma niya ang magkabilang pisngi nito at bigla na lamang hinagkan. Umaalo ng labi niya habang ito ay gulat na gulat. Binitiwan niya ito at bumalik sa pwesto niya nang matapos niya itong halikan. Mariin siyang napapikit nang makita itong lumabas. Nagalit ba ito sa kanya? Pinalala lang ba niyang sitwasyon nilang dalawa? Napasabunot sa buhok si Tristan sa sobrang inis niya sa sarili. Dapat ba dinahan-dahan lang niya? Napadukdok si Tristan habang kinaiinisan ng kanyang sarili dahil sa ginawa niya. Hinalikan niya ako? Hindi makapaniwala si Bethany sa ginawa ni Tristan. Ito ang unang halik niya na ninakaw ni Tristan. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Lumabas siya upang pakalmahin ang sarili. Ilang minuto lang, muli siyang pumasok. Nakita niya si Tristan na nakadukdok sa table. Gusto mo ba ako, sir? Lakas loob niyang tanong. Napaangat naman ito ng ulo. Pag ba sinabi kong oo, aalis ka ulit? Maingat nitong tanong. Pasensya ka na kung nabigla kita. Napaawang ang labi ni Bethany. Seryoso ka? Hindi siya makapaniwala. Bakit mukha ba ako nagjo-joke? Oo, seryoso ako na gusto kita. Bakit hindi ba pwede? Bakit may iba ka bang gusto? Sunod-sunod nitong tanong. Wala akong ibang gusto. Sa totoo lang, humahanga rin talaga ako sa inyo. Sa hiya, humina ang boses ni Bethany. Pero assistant mo lang ako tsaka hinahangaan kita kasi ulirang ama ka kay Naya.
Hindi kagaya ng ibang lalaki na basta na lang naghahanap ng babae. Pero ikaw iba ka. Inuna mo ang kapakanan ni Naya. Pakiramdam ni Bethany, para siyang nangangamatis dahil sa hiyang nararamdaman niya. So, ibig sabihin, gusto mo din ako? Tumango si Bethany. Napakapit si Tristan sa table nito dahil para itong matutumba sa sagot niya. Lumapit ito sa kanya at hinapit ang kanyang bewang. Napaiwas ng tingin si Bethany dahil pakiramdam niya sasabog ang puso niya sa mga oras na ito. Hinaplos ni Tristan ang buhok niya at nanginginig pa nga ito habang ginagawa yon. Bethany, look at me. Utos nito habang may mahinahong boses. Gusto kitang titigan sa mga mata mo. Ani pa nito habang hinahaplos ang buhok niya. Ayos lang ba talaga to? Assistant mo ko, sir. Don't call me sir from now on, Bethany. Tristan? Napangiti ito nang marinig na tawagin niya ito sa pangalan. Bethany, buksan mo ang puso mo. Ikaw lang ang nakagawa nito sa akin. Hindi ko alam kung papaano nagsimula. Pero ang alam ko na lang masaya akong kasama ka. Akala ko nga, hindi ako mahuhulog sa'yo kasi ang baduy mo talaga. Ngunit eto ko ngayon, hindi ko kayang hindi sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. At kampante din ako dahil alam kong mahal mo si Naya. Hindi peke ang pinapakita at pag-aalala mo sa kanya. Talaga bang nakikita mo ko bilang magiging partner mo habang buhay? O para lang matakpan ng puwang sa puso mo? Diretsahang tanong ni Bethany upang maging malinaw ang lahat. Matagal na ako nakalaya, Bethany. Hindi ako gumagamit ng ibang babae para lang mapunan ng puwang sa puso ko. Sinarado ko to hanggang sa dumating ka. Ikaw ang dahilan kaya nakaramdam ulit ako ng ganitong kasiyahan. Paliwanag ni Tristan. Nagyakap sila. Grabe ang kilig na nadarama ni Bethany. Hindi niya na nagawang mag-focus sa trabaho. Bandang 4:00, nag-out na siya. Sabay sila ni Tristan at hindi muna siya nito pinauwi dahil dumiretso sila para sunduin si Naya sa bahay ng magulang niya. Hinawakan ni Tristan ang kamay niya, kaya naman wala na siyang masabi. Pumasok sila at dinatnan si Naya, nakalaro ang lola. Napatingin agad ang lola nito sa kamay nila ni Tristan. Gusto sana niyang alisin pero mahigpit ang hawak ni Tristan. Tila ba ayaw nitong bumitiw. Miss Bethany! Bibong wika ni Naya bago ito lumapit sa kanila. Pinilit niyang kumalas ng hawak. Hinila siya ni Naya para may ipakita. Habang si Tristan, nakita niyang kinakausap ng ina nito. Ang kaba ni Bethany, lumala na naman dahil natatakot siya sa sasabihin at iisipin ng ina ni Tristan. Bakit naka-holding hands na ngayon? Napangiti si Tristan. Sabi na nga ba't itatanong agad ng mami niya? Hinarap niya ang ina at sinagot ito. Dahil umami na po ako sa kanya. Napaamin ka dahil sa ginawa niyang pagdistansya? Takot ka naman pala na mawala siya. Ba't hinayaan mo pang tumagal ng 3 araw? Naiiling nitong tanong. Hindi po kayo galit? Mapang-asar ang tingin na binigay niya sa kanyang ina. Bakit ako magagalit? Desisyon mo naman yan. At isa pa, nakita kong masaya ka. Ngayon ka na lang ulit naging ganyan. For sure, maging si Katrina masaya na binuksan mo ulit ang puso mo. Niyakap ni Tristan ang kanyang ina. Tignan niyo ang ekspresyon niya. Kinakabahan siya kasi baka iniisip niyang magagalit kayo. Bulong pa ni Tristan sa ina nang makita si Bethany na panakanakang sumusulyap sa kanilang mag-ina. I'll talk to her later. Beautiful young lady, nandito ka ulit. Bigla na lamang sumulpot ang kanyang ama. Hello po. Lumapit si Tristan sa ama niya at tumakbay. She's beautiful, right? Oo naman. Magiging ina siya ni Naya at ang magiging anak pa namin. Napasinghap si Bethany sa gulat dahil sa kanyang sinabi. Totoo po? Gulat na tanong naman ni Naya. Magiging mami na po kita, Miss Bethany? Gusto mo siyang maging mami, di ba? Opo. Nakita niya na sinasaway siya ni Bethany sa tingin nito. Why? Excited na akong ipaalam sa kanila. Bethany, hindi mo kailangang mahiya o matakot. Masaya ako naging malinaw sa inyo ni Tristan ang mga nararamdaman ninyo. Hangad ko ang kasiyahan ninyo. At sana hindi ninyo pabayaan si Naya. Sana ituring mo siyang tunay mong anak. Mahal ko po si Naya. Hindi ko po siya pababayaan. Masaya silang nag-dinner. Bago nagpaalam na iyahatid na si Bethany, bago sila dumiretso ng uwi sa mansyon. Sa kotse, kilig na kilig sa kanila si Naya.
Bumaba na si Bethany sa kotse, ngunit parang ayaw niyang pumasok na siya lang. Si Tristan ngay lakas loob na siyang ipinakilala at proud na proud ito, kaya bakit siya hindi rin ito gawin? Pwede bang pumasok na muna kayo saglit? Tanong niya kay Tristan. Tumango naman ito at pinababa rin si Naya sa kotse. Nakasunod ang mga ito sa kanya hanggang sa sala kung saan masayang nanonood ang kanyang lolo't lola ng palabas. Lolo? Lola? Ginabi ka na? Takang tanong ng kanyang lola. Gusto ko po sanang ipakilala si Tristan. Nobyo ko na po siya ngayon. Nobyo? Natigilan sa panonood ang kanyang lolo. Magandang gabi po. Opo, may relasyon na po kami ni Bethany. Sa tingin ko, hindi natin yan mapag-uusapan ng ganito lang. Sana paglaanan mo ng oras para makaharap naman kita. Pwede naman po ako ngayon, Lo. Ha? Ngayon agad? Bukas na lang at sinaya pa. Gusto ko rin po dito ako, Lola. Pwede po bang dito muna ako? Halika, Naya, maibibigay ako sa'yo. Wala nang nagawa si Bethany kasi kinuha na rin ito ng kanyang lola. Si Tristan naman, abot tenga ang ngiti sa sobrang saya nito na makakaharap ang kanyang lolo. Hindi pa ipagpabukas, sinabi na kasing gabi na eh. Ito ang maktol ni Bethany sa kanyang isipan. Ipinaglabas niya ng pulutan at baso ang dalawa. Ang tinatagong lambanog kasi ng lolo niya, inilabas na nito ngayon dahil masinsinan daw ang pag-uusapan nila ni Tristan. Napabuntong hininga si Bethany bago tumungo sa kusina nila kung saan naman inaya ng lola niya si Naya. Gabi na, baka masobrahan ka sa prutas niyan. Wika niya kay Naya nang makitang marami na itong nakakain avocado. Nobyo mo na pala siya. May kilig sa boses ng kanyang lola. Masaya ba si Naya? Tanong pa nito sa bata. Opo, La. Masayang-masaya po ko kasi si Mami Bethany po ang makakatuluyan ni Dad at hindi po iyong witch. Lihim na natawa si Bethany dahil alam niyang si Erica ang tinutukoy ni Naya. Gusto rin kita, Naya. Napakabibo mong bata at talaga namang napakaganda mo. Lola, hindi naman po magiinom si Lolo, di ba? Tanong niya sa kanyang lola. Hindi, pero asahan mong malalasing si Tristan ng sobra. Naya, tabi ka na lang sa amin ni Lolo. Baka kasi lasing na lasing ang daddy mo. Kailangan siyang alagaan ni Bethany. Paliwanag ng kanyang lola. Opo. Pinunasan niya ang labi ni Naya dahil puro avocado ang gilid ng labi nito. Hinayaan ni Bethany ang dalawa at mamaya na lamang niya ito babalikan. Samantalang ang dalawa naman ay nagsisimula na. Hindi rin maiwasan ni Tristan na makaramdam ng kaba dahil alam niyang marami-rami itong itatanong tungkol sa kanila ni Bethany. Mahal mo naman ang apo ko, di ba? Ginagawa ko ito bilang lolo niya ako at wala naman siyang papa na pwedeng gumawa sa'yo nito. Lo, mahal ko po si Bethany at nauunawaan ko po na kailangan ninyong gawin to. Salamat naman. Sinalina nito ang kanyang baso. Straight ang inom. Utos pa nito at wala man lang pampawi sa pait, kaya naman gumuguhit talaga sa dibdib niya ang tapang. Ngayon naman, gusto kong malaman kung tanggap ba siya na magulang mo. Hindi galing sa mayamang pamilya ang apo ko. Hindi siya gaya mo na may kumpanyang pinapatakbo. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo, hindi namin siya pinalaking manluloko. Tumango siya at muling uminom ng sinali nitong alak. Lumabas ng silid si Bethany. 2 oras ang nakalipas. Si Naya ay nakatulog na dahil sa kwento nila ng kanyang lola. Dinatnan niyang pulang-pula na si Tristan at lasing na nga ito. Lo, tama na po. Masakit po ulo niyan bukas kapag mas naglasing pa po. Natawa naman ang kanyang lolo. Oo nga, pasensya na. Naparami ang tagay ko sa kanya. Iho, makakatayo ka pa ba? Tanong pa ng kanyang lolo. Salamat po, Lo. Niyakap ni Tristan ang kanyang lolo. Uuwi na po kami ni Naya, salamat. Uuwi ka, lasing ka na? Dito ka na magpahinga. Si Naya napatulog ko na siya kaya hindi mo na kailangan mag-alala pa. Tatanggalin ko lang ang sapatos mo. Inakay niya na ito patungo sa silid. Napapayag ko si Lolo. Pinagkatiwala ka na niya sa akin. Nakangiti pa nitong sabi kahit lasing na. Sige na, magpahinga ka na. Sa sala na lang ako matutulog para masilip-silip ko rin si Naya. Pero pinigilan siya ni Tristan. Sige, ako na lang sa sala. Nakakahiya namang sa kwarto mo ito tapos ikaw pa nasa sala.
Hindi na. Upang hindi na ito magpumilit, tinabihan na lang niya ito. Hindi mo kailangang matakot dahil wala akong gagawin. Ginagalang kita at ang lolo't lola mo. Hindi natin gagawin ang bagay na yun hanggat hindi kita napapakasalan. Lasing na ito pero marespeto. Mahimbing na nakatulog si Bethany katabi ni Tristan. Walang nangyari sa kanila. Ni hindi dumampi ang kamay ni Tristan sa masiselang parte niya kahit lasing ito. Maaga siyang nagising upang tumulong sa lola niyang maghanda ng magiging almusal. Gising na rin naman ang lolo niya. Nagsisibak na naman. Si Naya naman, mahimbing ang tulog ng kanyang silipin. Ipaglalaga ko ng sambong at banaba si Tristan. Maganda ito sa katawan, nakakawala rin ng hangover. Wika pa ng lola niya habang hinahanda ang takore. Mami! Parang hinihipo ang puso ni Bethany sa tawag ni Naya sa kanya. Nakangiti niya itong kinarga. Tulog pa ang daddy mo, baka mamaya pa magising. Gising na ako. Napalingon sila ni Naya kay Tristan. Nilapitan siya nito at hinagkan. Sorry, napahirapan ba kita kagabi? Hindi ba kita nasukahan? Umiling siya bago sumagot. Mabait ka naman kasi diretso tulog ka na. Binaba niya si Naya. Ihahanda ko lang ang almusal. Itlog, hotdog at longganisa ang niluto ng kanyang lola. Lola, sabay-sabay na po. Si Lolo po, tawagin ko lang. Lo, kain na po ng almusal. Tumango ito bago pumasok na. Sabay-sabay silang kumain habang pinagkukwentuhan si Tristan na naparami ang pagpapainom ng kanyang lolo. Bandang 6:00, nagpaalam na ang mag-ama. Gagayak na din ako para pumasok. Wika niya nang maihatid sa labas ang mag-ama. See you later. Gusto kong humanap na ng kapalit mo. Ayoko magtrabaho ka pa. Hindi mo kailangang mag-alala sa... Alam niya ang pinapatungkulan nito kaya pinutol niya si Tristan sa sinasabi nito. Hindi ako magiging pabigat. Gusto ko magtrabaho para na rin makaipon. Hindi mo dapat iniisip yan. Sana magtiwala ka sa akin. Sa mga plano ko para sa atin. Hindi natin pababayaan ng lolo at lola. Hindi ako papayag na magsolo sila kung sakaling magpakasal na tayo. Naisip kong sa tabing lote natin ilagay ang house na titirhan natin kapag naikasal na tayo. Bibilihin ko ang katabing lote para malapit kila lolo't lola. Gagawin mo talaga yun? Sobra naman yun. Nanginginig ang labi ni Bethany dahil naiiyak na. Don't cry, oo naman. Peaceful dito at kasama pa natin sila. Gusto rin ni Naya dito, right Naya? Yes po! Niyakap siya ni Tristan. Pagsisimulan ko ng construction kapag nakuha ko na ang lupa. Sorry kung nagiging mabilis ako. Tinuyo nito ang kanyang luha. Pumayag na siya at nagtiwala na lang kay Tristan. Hinatid niya ng tingin ng mag-ama at nang mawala na ito, pumasok na siya sa loob. Binili pala ni Tristan ang katabing lupa. Takang tanong ng lola ni Bethany habang hinihimay nila ang malunggay na ihalo nila sa munggo. Opo. Balak po kasi niya na kung ikakasal na kami hindi daw po ako malalayo sa inyo. Naalala po kasi niya na baka mahirapan ako dahil sa lungkot. Paliwanag niya na ikinangiti naman ng kanyang lola. Napakabait ni Tristan. Inaalala niya ang mararamdaman mo at hindi basta nagdedesisyon ng siya lang. Ngunit po, ikaw ba'y sigurado na kay Tristan? Paano kung ayain ka na niyang magpakasal? Hindi ka na ba nagdadalawang isip? Seryosong tanong ng kanyang lola. Sa totoo lang lola, nagdadalawang isip po ako nung una. Ngunit nalinawan naman na po ako nang mag-usap ulit kami. Ngayon po, wala na pong pagdadalawang isip. Kung ayain na po niya ako magpakasal, handa na po ako la. Wala naman na pong hadlang dahil nakausap na rin na po niya pati yung magulang niya. Sinaya naman po, hindi rin naman po tutol sa amin ng ama niya. Sa tingin ko rin po, kung magpapakasal na kami, tamang oras naman na po. Ito ang mahaba at mahinahon niyang paliwanag. Pinabasbasan na rin naman ng lolo mo ang relasyon ninyo ni Tristan, kaya wala na talagang problema. Si Erica lang naman, sa isip-isip ni Bethany. Ito lang naman ang may galit sa kanya. At malamang kapag nalaman nito na sila na ni Tristan, magwawala ito sa galit. Gusto sana niya itong makausap ng maayos na hindi nila kailangang humantong sa pag-aaway. Pero kasi, binili ni Tristan na wala siyang dapat ipaliwanag kay Erica. Mami! Napalingon siya kay Naya, nakadarating lang kasama ang ama nito. Inaasahan na niyang darating ito dahil tumawag si Tristan kanina.
Ipapabagsak na daw ni Tristan ng mga materyales para sa sisimulang bahay na kanilang titirahan. Hinagkan siya ni Tristan. Let's go outside. Nandoon ang engineer na mag-handle sa bahay. Tumango siya bago hawak kamay silang lumabas ni Tristan. Sinayay na iwan sa kanyang lola. Good day po. Nakipagkamay ang engineer sa kanya bago ipinakita ang design na pinagawa ni Tristan. Ma'am, kung may nais pong ipabago o style na hindi mo po gusto, sabihin lang po ninyo hanggat hindi pa po nasisimula ng construction. Para sa akin wala namang problema. Sure ka na? Hindi mo kailangang mahiya kung may hindi ka gusto. Paninigurado ni Tristan sa kanya. Ikaw talaga, oo ayos na. May tiwala naman ako sa iyo eh. Tugon niya habang nangingiti at nahihiya. Sis, OMG, big time na ang sisi ko. Bigla na lamang sumulpot si Bambina. Hello, bati pa nito kay Tristan habang kumikending. Si Bambina nga pala ang kaibigan ko. Natutuwa ako makilala ka. Nakipagkamay naman si Tristan kay Bambina. Hindi naman na sila nagtagal sa labas dahil naalala niya na tumutulong nga pala siya sa lola niya na magluto. Bumalik sila sa loob at inabot ang dalawa na masayang nagkukwentuhan. Sa sala na muna sila dahil nagbabanding naman ng lola niya at sinaya. Tristan, may balita ka ba kay Erica? Hindi mapigilang itanong ni Bethany. Bakit ba inaalala mo pa siya? Hindi ka na niya magagawang lapitan. Una pa lang malino na ako sa kanya pero siya ay itong umaasa. Natatakot lang ako na baka bigla siyang sumulpot. Si mami na mismo ang kumausap sa kanya. Na masaya na ako't nalalapit ng ikasal. Inamin din ma'am sa kanya na ikaw ang babaeng nais kong pakasalan. Dismayado daw ang reaksyon nito pero wala naman na itong magagawa. Lalo't si ma'am na ang kumausap sa kanya. Paliwanag ni Tristan. Ginawa yun ng mami mo? Hindi ko man lang alam na kinausap na pala niya si Erica. Nakakahiya na wala man lang ako magawa. Hindi mo na dapat iniisip yan. May inilabas itong box na alam niyang singsing na ang laman. Mukha man ako nagmamadali pero sigurado naman ako sa nararamdaman ko. Simpleng proposal lang to Bethany pero ipinapangako kung araw-araw kitang liligawan. Hindi ko kailanman ipaparamdam sa'yo na hindi kita mahal. Will you be mine forever? Will you marry me? Naluluhang tumango siya bago inilahad ang kanyang daliri. Napakasimpleng proposal lang pero napaka-magical nito para sa kanilang dalawa. Walang pag-iinarte o maraming pakulo, purong senseridad at pagmamahal lang. Nagyakap sila ni Tristan at parehas nang gigilid ang kanilang mga luha. I love you so much, bulong pa ni Tristan habang mahigpit siyang yakap na tila ayaw na siyang pakawalan. Mahal na mahal din kita, tugon niya bago sila kumala sa yakap. Suot ni Bethany ang magarang singsing. Ipinakita niya ito sa kanyang lola upang ipaalam rito na engaged na sila ni Tristan. Napakaganda. Puri nito na tila ba naiiyak pa. Akala ko hindi na namin magagawang maabot ni lolo mo ang pagpapakasal mo. Hindi naman na po ako makakapayag na hindi ninyo maabot ang kasal namin ni Tristan. Ihahanda po agad namin lola. Matapos lang po namin ang bahay. Ang lolo mo alam na ba niya na engaged ka na? Umiling siya pero nagpaalam siya upang ipaalam nga sa kanyang lolo. Nasa labas kasi ito't nakamasid sa mga trabahador. Hinayaan naman siya ni Tristan na mag-isang puntahan ng kanyang lolo. Inaya niya ito sa likod bahay nila upang makausap ng sila lamang. Lo, ipinakita ni Bethany ang singsing. Nakita niya ang pagngiti ng kanyang lolo. Nilagyan na pala ni Tristan ang singsing ang daliri mo. Mahal na mahal ka talaga niya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Natawa pa ang kanyang lolo. Salamat naman dahil ang lalaki na kilala mo ay tamang lalaki para sa'yo. Napansin ni Bethany ang nagbabadyang luha sa mata ng kanyang lolo. Lolo? Garalagalang boses ni Bethany. Hindi niya mapigilang hindi maiyak sa mga oras na to dahil sa heart to heart nila. Hindi po ako mawawala sa inyo. Hindi mo naman kami kailangang alalahanin pa, apo. Matanda na kami ng lola mo at dapat na inuuna mo rin ang sarili mo. Ayaw naming matali ka sa amin na maging alagain mo pa kami. Lolo naman ayoko po yung sinasabi niyong yan. Napahagulgol si Bethany. Niyakap siya ng kanyang lolo. Ang apo ko talaga, hanggang ngayon naiyakin pa rin. Nakayakap lang si Bethany sa lolo niya habang umiiyak. Napakaraming sakripisyo ng mga ito para sa kanya.
At bata pa lang siya, lagi nang sinasabi ng lolo niya na piliin niya palaging masaya, na hindi niya kailangang intindihin ng mga ito. Bagay na hindi niya gagawin dahil kung ano ang naging pag-aalaga ng mga ito sa kanya ay gagawin din niya. Natapos ang bahay nila, kaya naman ang sinunod na nila ay ang pag-aayos sa mga requirements na kailangan nila para sa kasal. Hindi naman sobrang bongga ang nais ni Bethany, kaya nakiusap siya na baka pwedeng elegante ang team pero hindi naman sobrang overhype ang wedding nila. Bagay na inirerespeto ng magulang ni Tristan dahil sila naman daw dalawa talaga ang masusunod. Smooth naman ang lahat ng to at go with the flow. Walang mga naging problema dahil malaki ang naitulong ng magulang ni Tristan para sa kanilang paghahanda. Dumating ang araw na nakatakda. Napakaganda ng apo namin. Puri ng kanyang lola. Bawal umiyak apo, baka humulas ang makeup mo. Saway naman ng lolo niya nang makitang nanggigilid ang kanyang luha. Natawa siya at pinigil ang damdamin niya. Napakaganda ng lola niya sa suot nito. At ang lolo naman niya, kitang-kita pa ang kakisigan. Lolo niya ang maghahatid sa kanya mamaya. Ready na nga ito, tila ba nasasabik na. Napakasaya ng araw na to para sa kanilang lahat. Pribado ang kasal dahil mga malalapit lang ang dumalo at mga relatives lang. Dahil wala naman ng ibang kasama si Bethany na kamag-anak, ay lolo't lola lang talaga niya ang kanyang kasama. Malalayo naman ang iba nilang kamag-anak at ang iba, hindi naman sila kinamusta ni minsan. Sapat na ang dalawang matanda para kay Bethany. Tinawag na siya dahil magsisimula na. Sa entrance ng simbahan, kasabay niya ang kanyang lolo sa paglakad. Dahan-dahan habang sumasabay ang musika na pinili ni Tristan para sa kanilang team song. Natanaw niya si Tristan na malapad ang ngiti nito pero ang luha nito ay naguunahan na. Akala niya talaga hindi na siya iiyak pero the moment na nakita niya si Tristan na grabe ang luha ay kumuwala na rin ang sa kanya. Sinalubong siya ni Tristan, ngunit bago tumungo sa pwesto ang lolo niya, nagbilin pa ito sa mapapangasawa niya. Alagaan mo sana at mahalin ang apo ko. Siya ang kayamanan naming mag-asawa. Siya ang pinakamahalaga sa amin. Lolo, ipinapangako ko po na mamahalin ko siya. Matiwasay na natapos ang kasal. Dumiretso sila sa venue, sa bago nilang tahanan. Asikaso nila ang mga bisita at may mga naging activities din at sa huli, salo-salo ang lahat. Pinauna na ni Bethany ang magpahinga ang lolo't lola niya dahil mahina na sa puyatan ng dalawang matanda. Dahil abala rin ng magulang ni Tristan sa pag-aasikaso sa mga bisita, ay lola na niya ang nag-asikaso naman kay Naya. Pagod na kasi ang bata at napansin na niyang inaantok na kaya naman pinasama niya na ito upang makapagpahinga na din. 2:00 natapos ang celebration, nakapagpalit na si Bethany at upang hindi masayang ang mga natirang pagkain, tumulong siya sa paglalagay ng mga ito sa ref. Bukas ay ipapamigay niya ang iba sa mga kapitbahay nila dahil sayang naman kung mapapanis lamang. Pagod ka na, dapat magpahinga ka na din. Wika ng biyanan niyang babae. Mami, hindi pa naman po. Keri ko pa po. Uuwi pa po ba kayo ni Dad? Dumito na lang po muna kaya kayo. Gabing-gabi na po kasi. Gusto ko sana pero kasi naiwan ko yung mga alaga ko. Hindi pa sila kumakain. Napangiti siya at tumango. O sige po, ingat na lang po kayo sa biyahe. Hinatid nila ito sa labas at hinintay na makaalis bago sila bumalik sa loob ni Tristan. Pagod rin si Tristan dahil sa pagtulong sa kanila ng ina nito. Honeymoon pa naman sana natin. Ito ang unang gabi pero pagod na parehas. Bukas babawi ako. Natawa ito bago siya niyakap. Bakit sa tingin mo yun ang kinasasabikan ko? Masaya ako na asawa na kita at hindi dahil sa pwede na nating gawin yun. Hinaplos niya ang mukha nito. Sana hindi magbago ang pagtitinginan natin. Hiling niya habang titig na titig sa kanyang asawa, nakita ang pagod sa mata nito. Salamat kasi ginawa mo ang lahat para maging maayos ako. Hindi lang ako dahil pati sina lolo't lola ko dinamay mo. Mahal ko rin sila gaya mo. Mahal na mahal ko din kay Ninaya. Salamat kasi hindi mo ko pinag-isipan ng masama. Salamat sa iyo kasi dumating ka sa buhay namin. Ganti nito bago siya hinagkan, ngunit hindi naman nagtagal ang halik. Inaya na siya ni Tristang umakyat sa taas upang makapagpahinga na din. Dahil mga pagod nga sila,
Nakatulog agad. Tinanghali sila ng gising. Ang pagbaba nilang dalawang mag-asawa ay nakaluto na ang lola niya kasama si Naya. "Good morning po." Masigla nitong bati. Hinagkan niya si Naya. "Good morning anak." Naupo si Tristan na antok pa. Ipinagtimpla niya ito ng kape at inasikaso na ang almusal. "Salamat po la." "Wala yon. Pagod kayo kasi anong oras nang natapos ang selebrasyon. Si Naya, napakain ko na siya ng almusal at isasama namin siya ng lolo ninyo sa bukid. Gusto daw niyang makakita ng mga nagtatanim." "Naya, wag pasaway sa lolo't lola." Bili ni Tristan na hindi tumutol sa pagsama ni Naya. "Wait lang magpalit ka. Madamo doon kaya dapat napakahaba ng ibaba mo at magbota ka." Inayos muna niya ito bago pinasama sa dalawa. Sila na lang naiwan ni Tristan sa bahay. Napangiti ito ng nakakaloko. Gets niya ang ngiting yun, kaya naman nauna na siya sa kwarto para maglinis ng sarili at i-make sure na may proper hygiene siya bago ang digmaan. Matatawag pa bang honeymoon nito kung umaga nilang gagawin? Natatawang naiiling si Bethany habang naiisip yun. Ilang sandali pa sumunod na ang kanyang asawa. Isinarado nito ang pinto ng kanilang kwarto para masigurado siguro na walang makakaistorbo. Hinagod siya nito ng tingin bago madahang nilapitan. "Wala sila." "Oo, walang istorbo." Sagot naman niya. "Bihis ka na." Utos nito na ikinakunot ng noo ni Bethany. "Why?" Takang tanong pa ni Tristan nang mapansin ang kanyang reaksyon. "Akala ko gagawin na natin." Malakas na natawa si Tristan. "Yun ba? Mamayang gabi oo pero ngayon. Sana bala kong i-date ka since wala naman si Naya. Akala ko naiintindihan mo." "Paano ko may isip yun? Ibang hagod ng tingin mo. Tapos isinarado mo pa ang pinto." Sobrang nahihiya siya sa naisip niya. "Hindi ko naman nilak. Sorry kung alam ko lang yun ang iniisip mo." "Mamayang gabi na lang. Nakakahiya ang iniisip ko. Bakit ko nga naman kasi isipin yun? Umagang umaga." Naiiling pa si Bethany. Lumabas silang mag-asawa. Dumiretso sila kay Lily. Sa hipag niya na kagabi lang, kasama din nila. Ipinangako kasi nila na dadalawin ito at nawala lang sa kanyang isipan. "Bethany, so kamusta ang honeymoon?" Tuwang-tuwa ito habang palipat-lipat ang tingin sa kanila. Napaubo si Tristan habang siya iwas din ng tingin. "Is there a problem? Hindi pa ba?" "Bakit kailangan mong alamin? Get a life." Sinamaan niya ng tingin ng asawa na nagsusungit sa kapatid. "Don't mind him, Lily. Hindi pa namin nagagawa. Parehas kasi kaming pagod kagabi." Ngayon, seryoso. Gets ko pagod ka kagabi pero ngayong umaga, pwede naman eh. Why don't you go to hotel? Sagot ko. "Salamat na lang, Lily. Pero may plano naman kami eh. Hindi ba mas maganda ang kalalabasan kung hindi naman minamadali?" Hindi ko lang din alam. Umaasa kasi ako na may mabubuo agad. Honeymoon baby, di ba? Sana naman bro, galingan mo, ibigay mo lahat." "Oras na hindi ka tumigil, mababato na kita." Natawa na lamang si Bethany at ang kanyang hipag. 2 oras sila sa restaurant bago gumala naman sa iba. Bandang hapon, nakauwi naman na sila. Nakita nila si Naya na may inaalaga ang maliit na pagong. "Sino naman pong nanguha niyan? Si Lolo?" Nahuli ng kumpare niya. Mukhang gusto ni Naya. Kaya ayon, inarbor sa kumpare. Paliwanag ng lola niya na natutuwang pinagmamasdan ng bata. Napatango naman siya bago nilapitan si Naya. "Alagaan mo siya, okay?" "Opo." Tumungo na muna siya sa silid nila upang mag-shower. Inihanda pa naman ng lola niya ang kanilang dinner. Gusto nito na ito ang nagluluto kaya naman imbis na sumama ang loob, hinahayaan na lang niya. Paglabas niya sa shower, nakita niya si Tristan na nakaupo sa kama. Akala niya, hinihintay lang siya nito dahil magsha-shower din ito. Pero laking gulat niya nang hapitin nito ang kanyang bewang. Napangiti siya bago ipinaubaya ang sarili sa asawa. Inihiga siya nito sa kama ng madahan bago pinaulanan ng halik. Madilim na, honeymoon na nga yata nila. "Sabihin mo lang kung hindi mo kaya ititigil ko." Hindi ka pwedeng tumigil." Tugon naman niya bago sila nag-isa ni Tristan. Sumabay lang si Bethany sa kanyang asawa. Walang pangamba o alinlangan na nadarama. Basta buong buo ang loob niya na ibigay ang kanyang sarili.
Ang tanging hiling lang ni Bethany ay wala sanang magbago sa kanila. Kahit pa tumagal na sila at biyayaan na ng kapatid si Naya. Sana mas naging matatag at lumalim pa ang kanilang pagmamahalan. Ito lang naman ang pinakahihiling ni Bethany.